Kailangan na muna ng basbas ni Pangulong Bongbong Marcos bago i-anunsyo ang mga susunod na rotation at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinigundahan naman ng Philippine Coast Guard ang sinabi ng Malacanang na hindi maituturing na armed attack ang pinakahuling panghaharas ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. China, go back to Philippines. No, go back to China. It's not China. This is not China. This is the Philippines. This is China. Go back to Philippines. Sa kabila ng konfrontasyong yan ng mga tauhan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes, kung saan inararo ng China ang mga barko natin, nanutok ang mga Chino ng palakol at kutsilyo, binutas ang isa nating rubber boat at naputulan pa ng daliri ang isang sundalong Pinoy. Magpapatuloy pa rin daw ang mga katulad na routine at resupply mission para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal batay sa rekomendasyon ng National Maritime Council. Pero ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kailangan munang aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga susunod na misyon bago ito i-anunsyo sa publiko. The policy recommendation that was mentioned by the Executive Secretary being the chair of the National Maritime Council is that we will be announcing the routine resupply operation is subject to the approval of our President. Sinabi kahapon ng Malacanang na baka misunderstanding o aksidente lang ang pinakahuling girian ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi ito maituturing na armed attack. Sinigundahan din yan ni Tariela. Let me also emphasize, although we would like to emphasize na ito ay isang harangan lang ng resupply operation. But there is no reason na i-interpret natin ito na this is an armed attack dahil ang intention lamang naman ng China dito is to prevent the resupply from being successful. Wala naman talagang intensyon na sabihin nating harapan na makipagsakitan or gamitin yung axe, kutsilyo, para makipagbuno sa ating mga kasundaluhan. Para rin sa isang maritime expert, hindi ito maituturing na act of war. Not every unlawful act of a state is necessarily what we call a casus belli, or an act of war. These are not yet enough to be considered as an armed attack that warrants the engagement in self-defense or the right of self-defense. Para naman sa isang mambabatas, tila lumamya ang ating gobyerno sa pagtugon sa mga panghaharas ng China. Tingin ko parang very soft ang approach natin dito. Kailangan talaga natin nung mas matapang na stand, mas matapang na move dito. Pero yung ginawa nilang aggressiveness na yon, attack na yon sa atin, parang naghahamon na sila ng, kumbaga, parang naghahamon na sila ng gera. Yung mga kutsilyo, yung mga papatay yan Di ba? May intention talagang kill. Paglilinaw naman ni Tariela, hindi ibig sabihin ito na palalampasin lang ng ating pamahalaan ang ginawa ng China. The national government still condemns those barbaric, inhumane, and illegal actions of the Chinese Coast Guard. Pero hindi pa rin daw ito sapat na dahilan para humingi tayo ng tulong sa ibang bansa o pairalin ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.